Nung umaga, pumunta muna si Isdi sa palengke bago siya pumasok sa trabaho niya. Binilhan niya kami ng mailulutong ulam. Hindi ko naman din to nailuto kaagad. Pagdating ng hapunan, siya ako lang nailuto. Tutulog na sana ako dahil anong oras na nga. Pero nakita ko na may mga sinampay pa at mga tuyo naman na kaya tinanggal ko na muna. Yung plano kong pagtatanggal lang sana ng sinampay, tinuloy ko na at nagligpit na nga rin ako ng mga kalat ng mga chikiting ko bago sila matulog. Hello langga, magandang araw. Nung umaga, pumunta muna si Isdi sa palengke bago nga siya pumasok sa trabaho niya. Nagtatapon kasi siya ng basura sa umaga kaya dumaan na nga rin siya sa palengke. Binilhan niya kami ng mailulutong ulam para sa tanghalian at itong tokwa yung binili niya. Hindi ko rin naman to nailuto kaagad dahil nga yung inulam namin nung tanghalian, yung mga tirang ulam namin na nasa ref. Pagdating ng hapunan, siya ako na nailuto. Yung isang piraso niyan medyo makakapal, hinati ko lang sa apat. Pwede ko naman na sana iprito yan ng buo para mabilis nga lang baliktarin. Pagkatapos kapag ka naluto, siya ako nahatiin sa apat. Pero mas pinili ko nga na iprito yung gantong nakahiwa-hiwa na ng maliliit para tostado nga lahat ng side. Pagkatapos hindi siya madudurog mamaya kapag kay ginisa ko. Kapag prinito ko kasi yan ng buo pagkatapos siya ako nakinat pagka naluto na yung ibang bahagi malambot, madudurog siya kapag ka ginisa ko na. Pagdating naman ng hapon nung pauwi na si Isdi galing sa trabaho niya, nagtatanong siya sa akin kung ano nga yung bibilhin niyang ulam. Akala niya kasi na iluto ko nga yung tokwang binili niya nung umaga. Sinabihan ko siya na hindi ko pa nailuto yung binili niyang tokwa kaya bumili na nga lang siya ng patatas at carrots at yun nga yung pangsasahog. Sobrang mahal ngayon ng mga gulay. Yung bili niya dun sa isang pirasong patatas 20 pesos na, pagkatapos dun naman sa carrots 26 pesos. Kaya tig isang piraso nga lang yung binili niya. Saktong may pangahalo lang ako dito sa lulutuin kong tokwa. Pagkatapos ko pala maiprito lahat ng mga tokwa, dito sa kawaling pinagprituhan ko, binawasan ko nga lang yung nagamit kong mantika. Pagkatapos dito na ako nagisa ng sibuyas at bawang. Nilagay ko na nga rin yung patatas at carrots. Hindi ko na yan iprinito para mapabilis na nga itong pagluluto ko. Dahil nga kinabukasan may pasok pa yung mga chikiting ko. Nagmamadali na akong makaluto dyan para magkakain sila ng maaga. Pagka hindi ganun kamahal itong gantong mga gulay, pinapadamihan ko yan kay Isdi kapag ka nagpapabili ako. Pagkatapos sinasamahan ko pa yan ng bell pepper. Ngayon alam kong mahal yung mga gulay kaya hindi na nga ako nagsabi sa kanya na damihan. Sabi ko sa kanya bahala na siya kung ilang piraso yung bibilhin niya. At ayun niya, tigi isang piraso lang itong binili niya. Nung malambot naman na yung patatas at carrots, kumuha ako dyan at pinatikim ko nga kay Chuchay. Simula kasi nung nagigisa pa lang ako, pasilip-silip na yan siya at nag-aabang na makaluto ako. Anong oras na din kasi nakauwi ng bahay si Isdi kaya anong oras na ako nakapagluto. Inantay ko lang na umunti pa yung sabaw nito. Pagkatapos kinuha ko na nga rin. Si Chuchay naman pinasandukan ko na ng kanin kay papa niya at pinauna ko na siya kumain. Itong isdang maliliit naman, binili niya ni Isdi para may pangbaon niya siya kinabukasan. Siya na nga daw yung magpiprito niyan kaya nga lang hindi ko na pinaubaya sa kanya at napakabagal nga nun kumilos. Kaunti lang din naman itong binili niyang isda dahil pambaon niya lang to kinabukasan. Nung umaga pala marami yung sinaing ni Isdi. Pagdating ng tanghali, kaunti lang din naman yung nabawas. Bago ako magluto ng ulamin namin niya yung hapunan, tiningnan ko kung kakasya pa nga yung kanin at marami pa naman kaya hindi ako nagsaing ng para sa hapunan namin. Pero pagkatapos ko makapagprito ng isda, magsasalang ako ng sinaing para naman pang almusal lang mga chikiting ko kinabukasan. Maaga kasi yun sila nagigising, pagkatapos pagkagising nila pinapakain na kaagad ni Isdi. Yung sinasaing niya sa umaga para na yun sa babaunin nila. Fast forward, bandang alas 11 ng gabi, umakyat na ako sa taas para makatulog na. Pagkatapos pagkaakyat ko dito, nakita ko na yung mga sinampay ko ng mga nakarang araw na mga tawil ay mga tuyo na. Pinagtatanggal ko na para may tiklop na. Lalo kasing dumidilim dito sa taas kapag ka maraming ang sinampay. Lahat ng mga tawil, mga tuyo na. Yung nag-iisang pirasong kumot doon banda sa may gilid, tuyo na sana kaso tinabi nga ni Isdi yung nilabhan niyang pantalon. Pinatulo niya lang yan sa banyo pagkatapos inakyat niya dito sa taas. Hindi ko na malaya na tinabi niya nga isampay dyan sa mga tuyo na. Kaya naiwan na naman dyan sa sampayan yung nag-iisang pirasong kumot. Balak ko lang sana tanggalin yung mga sinampay ng mga tuyo na pagkatapos matutulog na nga rin ako kaagad. Kaso nakita ko nga na napakakalat dito sa lamisa. Hindi lang dito sa lamisa yung makalat, halos dito sa buong taas nga ay napakakalat. Nung mga oras na tutulog na yung mga chikiting ko sa kwarto kaya tuloy-tuloy na nga yung pagliligpit. Marunong naman na magligpit ng mga kalat nila yung mga chikiting ko kaso iba pa rin talaga kapag ka mga nanay nga yung nagliligpit at naglilinis. Nung mga oras na yung bandang alas 12 na antok na nga rin ako dahil hindi ako nakatulog nung hapon. Ang nasa isip ko bago ako umakyat dito sa taas, matutulog nga ako kaagad dahil inaantok na ako. Tapos pagkakita ko nga nung mga sinampay na mga tuyo na, ang plano ko lang sana ititiklop pagkatapos matutulog na nga pagkatapos ko magtiklop, nagdire-diretso na sa pagliligpit dahil may mga kalat pang naiwan yung mga bata. Hindi na nga ako gaanong nagpunas dyan at nagtanggal pa ng alikabok dahil kinabukasan pagkagising ko maglilinis din naman ako. Saktong nailigpit yung nga lang yung naiwang kalat ng mga chikiting ko dahil nga napakahirap matulog pagka napapalibutan niya ako ng mga kalat. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!